Sigurado ka bang nandito sila? Sigurado ako. Iba talaga ang matandang yon. Ni hindi ko mamoy ang presensya nila. Base sa inutusan ko, dito raw sila lumipat. 1 linggo pa lamang nakakalipas. Wala tayong dapat aksahin na oras. Pag nakita mo yung matanda, patayin mo kagad. Yung bata, kailangan natin yun ng buhay. Ano ba kasing meron sa batang yon? Wala naman siyang silbi sa atin. Tigilan mo na yung tanong mo. Mas mahalaga pa yung batang yon kaysa sa'yo. Kung alam mo lang. Sabi mo eh. Teo, Bakit? yung matanda lang ang pwedeng patayin. Wala nang iba. Naiintindihan mo? Hindi ako natutuwa. Teo, antayin mo ako. Natagpuan na nila kami. Kailangan ko silang maunahan sa bahay at maitakas si Milo. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Na pati ang apo ko ay kunin nila. Pagkatapos marinig ni Matilda ang usapan ni Lito at Teo, dali-daling kumilos ito at dumaan sa shortcut na alam niya. Walang ibang laman ang isip niya ng mga sandaling yun, kundi ang mailigtas at maitakas ang apo sa kamay ng mga aswang na humahabol sa kanila. Milo! 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 Bakit po, Lola? Kailangan na nating umalis dito. Halika, tulungan mo akong magligpit ng mga gamit natin. Saan na naman po tayo pupunta, Lola? Huwag ka nang magtanong, Milo. Tulungan mo na lang ako, bilis. Kunin mo na lang ang mga mahahalagang gamit. Pero Lola, kakalipat lang po natin. Aalis na naman po tayo. Milo, hindi ito ang tamang panahon para magtanong. Hayaan mo, pag alis natin, ikikwento ko sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan na nating magmadali. Shh! Bilisan mo. Huwag ka nang magtanong at iabot mo na lang sa akin yung mga langis dyan. Dito na ba yon? Dito na yun. Ito ang address na nakalagay dito. Sigurado ka? Walang duda. Matilda! Alam kong nariyan ka! Ibigay mo na sa amin si Milo! Lola, sino? Shh! Huwag kang maingay, Milo. Bakit hindi na lang natin pasukin? Patayin na lang natin si Matilda para tapos na. Papatayin ka nila? Milo, huwag kang maingay. Dito tayo, bilisan mo. Papatayin lang natin si Matilda. Kapag nakuha na natin si Milo. Eh di pasukin na natin. Sandali lang. May mga tanod. Leching mga tanod talaga yan. Hoy, Teo! Anong gagawin mo? Eh di aalisin ang mga sagabal. Teo! Lintik ka talaga. Ang tigas ng ulo mo. Kakasabi lang na walang gagalawin na iba eh. Saglit na natigilan sina Matilda at Milo nang makarinig ng sunod-sunod na sigaw ng mga tanod na nagro-ronda noong gabing yun. Walang sinayang na sandali ang maglola. Ginamit nila ang pagkakataong yun para makatakas mula sa mga humahabol sa kanila. Lakad takbo ang ginawa nila sa dilim. Makalayo lamang sa lugar na yun. Makalayo sa mga aswang na gustong kumuha sa kanila. Lola, saan na po tayo pupunta ngayon? Hindi ko alam, Apo. Hindi ko alam. Lola, bakit po kayo umiiyak? Sino po ba sila? Huwag mo na silang alalahanin, Apo. Lola, Bakit, Apo? May problema ba? Masakit ba ang tiyan mo? nagugutom po ako. Ha? Sandali, may tinapay ako dito. Milo, ang mga mata mo, namumula na naman. Ang mga kuko mo, Apo, humahaba na. Lola, nagugutom po ako. Gusto ko pong kainin yung asong yun. Diyos ko. Apo, makinig ka. Tumingin ka sa akin. Alalahanin mo ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Labanan mo yan, Apo. Hindi ka masama gaya nila. Apo, labanan mo. Hindi ko po malabanan, Lola. Milo! Napapikit na lamang si Matilda. Alam niyang hindi na mapipigilan ng gutom ng kanyang apo. Alam niyang hindi sapat ang anumang pangontra laban sa pagkaaswang ni Milo. Lalo't habang lumalaki ang bata, lalo siyang nagiging mabangis. Tanging ang pasasalamat na lamang niya ay hindi pa rin ito umatake ng tao. Hayop lamang ang kinakain ng kanyang apo. Nang maibsa ng gutom ni Milo, ay saka unti-unting bumalik ang anyong tao ng bata. Lola, Milo, Apo, tahan na. Lola, pinatay ko yung aso. Lola, ang sama ko.
Pinatay ko yung aso. Wala kang kasalanan, Apo. Hindi mo kasalanang ipinanganak kang may kalahating aswang. Lola, ayoko pong maging aswang. Ayoko pumatay ng kahit anong may buhay, Lola. Ayoko. Naiintindihan ko, Apo. Tahan na. Dahil po ba sa akin, Lola, kaya gusto ka nilang patayin? Narinig ko, Lola. Gusto nila akong kunin sa'yo. Hindi, Apo. Hindi dahil sa'yo. At hindi ako papayag. Lola, ang sama ko po. Pero Lola, di ko naman po sinasadya eh. Lola, ayokong patayin ka nila. Apo, Milo, hindi nila ako papatayin. Hindi papayag si Lola. Naiintindihan mo? Kailangan mong kontrolin ang sarili mo para maprotektahan mo ko. Naiintindihan mo ba? Opo, Lola. O siya, sige na. Tumigil ka na sa pag-iyak. Linisin natin ang kalat mo bago pa may makakitang iba. Pagkatapos mabihisan at malinisan ni Matilda si Milo, nagpasa silang pumunta sa pinakamalapit na baryo. Sinasabing ang baryong yun ang pinakaligtas laban sa mga aswanga dahil sa isang kilala at mahusay na albularyo. Naisip niyang kahit papano'y ligtas sila roon, ligtas sa mga aswang na humahabol sa kanila. Pero natatakot siya na baka si Milo naman ang mapahamak dahil isa rin siyang aswang. Hindi pa naman ganap na masamang aswang ang bata dahil mga hayop lamang ang kanyang inaatake, kaya't magagawan pa niya ng paraan para mapanatiling lihim ang tunay na pagkatao ng apo. Mawalang galang na ho. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ngayon ko lang kayo nakita rito Bagong salta ba kayo? Oo. Naghahanap kasi kami nitong apo ko ng matitirhan. Baka ho may alam kayo. Saan kayo galing? Anong kailangan nyo sa baryo namin? Galing ho kami sa kabilang baryo. Pinalayas ho kasi kami sa tinitirhan namin. Kaya wala na kaming iba pang pupuntahan nitong apo ko. At bakit naman kayo pinalayas? Ang dami nyo naman pong tanong. Tulungan nyo na lang po kami. Abay bastos tong batang to At saka, sandali nga. May naamoy akong kakaiba sa'yo. Hindi pa ho kasi naliligo itong apo ko simula pa kahapon. Kaya medyo mabaho pa siya. Siya, kung hindi nyo naman ho kami matutulungan, aalis na lang ho kami. Sandali, meron pa akong isang paupahan. Medyo malayo nga lang siya rito. At medyo dulo na ng baryo yun. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil malapit naman sa palengke yun. Ayos lang ba? Magkano naman ho ba? 1,000 kada buwan. Mura na yan. Wala nga lang kuryente. Pero may tubig naman na galing mismo sa ilalim ng lupa. Deep well. Yun, walang bayad yun. Ayos na ba sa inyo yun? Oo, salamat. Mabait naman po pala kayo eh. Apo mo ba yan? Oo. Pasensya na ho. Makulit lang talaga to. Milo. Ako nga pala si Nestor. Albularyo ko ng baryong to. Ay, naku po. Ang albularyo pa talaga ang napagtanungan ko. Kapag minamalas ka nga naman, Paano ba ito? Pero mas ligtas naman siguro kami kung nasa poder kami ng albularyo. Hindi na maghihinalang mga humahabol sa amin. Saka hindi sila makakalapit dahil takot sila sa mga kagaya niyang manggagamot. O ano? Bakit natulala ka na dyan? Nagbago na ba ang isip mo? Bahala na nga. Hindi po, Manong. Sige po, sasama po kami sa inyo. Uupahan po namin ang bahay na sinasabi ninyo. Oy, sige. Sumunod kayo sa akin. Pagkarating nila sa paupahang sinasabi ni Mang Nestor, ay wala namang kakaibang nakita si Matilda bukod sa medyo napabukod ito sa kabahayan. Pero mas pumabor yun para kay Matilda. Dito na yon. Medyo maliit nga lang, pero dalawa lang naman kayo. Sige, salamat ho. Ito pala ang paunang bayad ko. Sige. Maiwan ko na kayo. Siya nga pala, Ano yon? malayo ho ba rito ang bahay ninyo? May kalayuan din, pero hindi naman sobrang layo. Bakit ba? Wala naman. Para lang ho, alam ko kung saan pupunta pag may kinakailangan kami. Ganun ba?
Ay malapit lang sa maliit na palengkeng nadaanan natin kanina ang bahay ko. Ay paano? Mauna na ako. Sige ho, salamat ho ulit. Lola, dito na po ba tayo titira? Ganun na nga, Apo. Hindi man kasing laki at ganda ito ng dati nating tinitirhan. Medyo probinsya style din dito. Pero mas okay na to. Mas mapoprotektahan kita laban sa kanila. Lola, di ba albularyo yung si Mang Nestor? Oo. Paanong hindi niya po nahalatang aswang ako? Yan din ang ipinagtataka ko. Pero siguro, dahil sa pangontra at proteksyong binigay ko sa'yo, hindi ko akalaing hindi lang sa mga aswang epektibo yon, kundi maging sa albularyo rin pala. Lola, ikaw po gumawa tapos hindi mo po alam? Ikaw talaga, Milo. Kasi, hindi ko pa naman talaga yan naaaral. Sinunod ko lang yung itinuro sa akin noon ng papa ko. Lola, Oh, bakit? sino po ba talaga ang humahabol sa atin, Lola? Kapatid sila ng papa mo, Milo. Po, bakit ka po nila gustong patayin? Dahil gusto ka nilang ilayo sa akin. Bakit po? Mahirap ipaliwanag, Apo. Pero ang mahalaga, ligtas tayo sa ngayon. Dito tayo magsisimula ulit. Bukas na bukas, mag-a-apply ako bilang tindera ng isda sa may palengke. Saka, siya nga pala, may natitira pa akong pera dito. Ibibili ko ito ng mga buhay na manok para may makain ka pag nagutom ka. Sige po, Lola. Milo, makinig ka. Dapat bago mag-alas 6 ay nandito ka na sa loob ng bahay. Pwede kang makipaglaro na parang normal na bata sa labas. Pero pagka alas 6 na, dapat nandito ka na sa loob. At bago pa mag-alas 8, dapat nakain mo na ang isang buong manok para pagsapit ng alas 10 ay hindi ka na magiging halimaw ulit. Nakuha mo ba? Opo. Walang dapat makaalam nito, lalo na yung si Mang Nestor. Kung maaari din umiwas ka na lang sa kanya. Mahirap na. Opo, Lola. Pagkalipas ng isang buwan na, ay naging maayos at kahit papano'y tahimik na rin ang buhay ng dalawa sa bagong lugar. Nagsimula silang makilala ng mga kapitbahay. Tahimik, magalang, at masarap daw ang tinapa ni Matilda na itinitinda niya sa gilid ng palengke. Hanggang isang araw, nagpasya siya na pirmis na magtinda sa talipapa na malapit sa kanilang bahay. Pero labis itong ikinagalit ni Mang Nestor. Aba may patinapa ka pa dyan ah. Hindi mo ba alam na ako ang nauna rito? Kung alam ko lang nakakalabanin mo pala ako sa negosyo Pagkatapos ko kayong patirahin sa paupahan ko, di sana hindi ko na kayo pinaupa pa. Wala naman akong balak kalabanin kayo, Mang Nestor. Hayaan ho natin na ang mga customer ang mamili. Talaga? At sisiguruhin kong malulugi ka. Lola, lilipat na naman po ba tayo ng bahay? Mabait naman na po ko Hindi, Apo. Mainit lang ang ulo ni Mang Nestor dahil akala niya kinakalaban natin siya sa negosyo. Ang daming langaw! Leche! Huwag mo na lang pansinin si Mang Nestor, Milo. Mag-iba na lang po kaya tayo ng paninda, Lola. Gustuhin ko man, pero ito lang din ang alam kong gawin. Kung hindi mo na itatanong, ito ang negosyo ng mga magulang ko noon. At namana ko pa ang tamang timpla ng tinapa sa kanila. Bukod sa panghihilot, ito din talaga ang gusto kong gawin. Saka nagkausap na rin kasi kami ng dati kong amo na siya ang magsusupply sa atin ng isda na panggawa natin ng tinapa. Ay, mabuti pa tulungan mo na lang akong magtawag ng mga customer. Sige po, tinapa! Tinapa po kayo dyan! Ale, bili po kayo ng tinapa ng lola ko. Masarap! Tama yan, Apo. Sige, magtawag ka lang. 30 pesos lang po, isang tumpok. Ayan, may bibili na, Milo. 3 na ho. Salamat ho. Balik ho kayo, ha? Lola, ang dami na po nating nabenta. Ikaw talaga. Sige na, magtawag ka pa para maubos na lahat. Masarap ang ulam natin mamayang gabi. Sige po, La. Patuloy ang pagbebenta ng tinapa ni Matilda sa palengke. Habang parami ng parami ang mga suki niya,
Parami naman ang parami ang mga langaw sa pwesto ni Mang Nestor. At sa bawat pagkalugi niya, lalong tumitindi ang init ng ulo nito hanggang sa dumating ang araw na nasagad na ang pasensya ng matanda. Matilda! Matilda! Eh, lumabas ka dyan! Sandali lang! Nariyan na! Oh, Mang Nestor, hindi pa naman ho namin araw ng pagbayad ng upa. Ano ho ba yon? Lumayas na kayo sa paupahan ko. Ho? Bakit naman ho, Mang Nestor? Nagbabayad naman ho kami ng tama ah. Kung gusto niyong manatili sa paupahan ko, itigil niyo ang pagtitinda ng tinapa sa palengke. Abay, nalulugi ang negosyo ko. Wag naman hong ganon, Mang Nestor. Wala na ho kaming titirahan ng apo ko. Wala akong pakialam. Binalaan na kita na itigil ang pagtitinda ng tinapa sa palengke. Kung yan ho talaga ang gusto ninyo, wala ho kaming magagawa. Pero sana ho, konsensya nyo na lang ang bahala. Aalis ho kami, pero bigyan nyo naman ho kami ng kahit kaunting palugit lang. Aba, ako pang makokonsensya. Samantalang ikaw tong pinatuloy ko sa paupahan ko. Pero ikaw rin pala magpapabagsak ng negosyo ko eh. Saka hindi ko maipaliwanag ha. Pero alam kong may mali sa inyong maglola. Simula nang tumating kayo at tumira sa paupahan ko, nang hina ang kakayahan ko bilang isang albularyo. Para bang may enerhiyang humaharang o pumipigil dito. Sige, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Dapat makaalis na kayo rito. Grabe naman ho, Mang Nestor. Sa 3 araw na yon. Gawin nyo naman hong 1 linggo. Ay, di ko na yung problema. Mabuti nga at sa paupahan ko lang kayo pinalalayas At hindi dito sa baryo namin. Lola, saan na po tayo titira? Hindi ko alam, Apo. Hoy, dapat pagbalik ko, wala na kayo dyan. Hindi ko akalaing ganyan pala kasama ang ugali ni Mang Nestor. Napalayas man sila sa paupahan, hindi nawala ng pag-asa ang maglola. Sa tulong ng isang suki ni Matilda sa palengke, agad silang nakahanap ng bagong malilipatan. Pumayag din ang may-ari na mag-alaga sila ng manok, bagay na labis na pinasalamatan ni Matilda. Alam niyang hindi lamang ito pantawid gutom ng apo, kundi proteksyon na rin nila. Milo, Apo, halika nga muna. Bakit po, Lola? Mas malapit na tayo ngayon sa maraming tao, kaya kailangan mong mas mag-ingat. Naiintindihan mo? Opo, La. Gaya pa rin ng dating gawi, dapat nandito ka na bago mag-alas 6 ng gabi. At kung hindi pa rin naiibsan ang pagkagutom mo, pwede kang kumain hanggang 3 manok. Naiintindihan mo ba? Opo. O siya, isuot mo to at wag na wag mong tatanggalin. Naiintindihan mo? Bagong habak po ulit, Lola? Oo, pero mas mapoprotektahan ka niyan. Kaya wag mong wawalain. Kahit papano, mapipigilan din yan ang pagkaaswang mo. Pinagawa ko pa yan sa isang magaling na albularyo sa kabilang baryo. Kaya ingatan mo. Ay, lalo na't palapit na rin ang kabilugan ng buwan. Kung kailan mas lumalakas ka. Sorry po, Lola, kung nagiging halimaw ako. Hindi mo yun kasalanan, Apo. Basta pakinggan mo lang ang mga bilin ko. Maliwanag? Opo, Lola. Milo, anong nangyayari? Anong nararamdaman mo? May masakit ba? Nararamdaman ko na po ang buwan, Lola. 8 anyos ka na, kaya mas lumalabas na ang natural mong kapangyarihan. May 1 linggo pa bago ang kabilugan ng buwan, pero nararamdaman mo na agad ito. Ay, halika rito, hihilutin kita. Ayoko po, Lola. Bakit naman? Masakit po kayo maghilot Tiisin mo. Kailangan mo to. Kailangan kong hilutin ang batok, pusod at mga palad mo upang pansamantalang mapigilan ang paglakas ng enerhiya mo. Kahit papano, masasara nito ang bukana ng diwa mo. Lola, hindi ko po kayo naiintindihan. Sige na, Apo. Tiisin mo lang. Para rin sa'yo ito. Kahit ayaw ni Milo, napilit pa rin siya ni Matilda. Pinahiga niya sa banig ang bata at pinahiran ng langis ang buong katawan. Marahan pero mariin ang bawat hagod ni Matilda. Sinasabayan ng mahinang bulong ng orasyon ang ginagawa niyang paghilot sa bata. Habang tumatagal ang masahe,
lalong sumisidhi ang kirot. Aray! Lola! Dahan-dahan lang po, masakit. Tiisin mo, Apo. Para rin naman sa'yo ito. O siya, tumihaya ka at yung dibdib mo naman ang hihilutin ko. Pwede po bang dahan-dahan lang, Lola? O sige, dadahan-dahanin ko ng kaunti. Ayan, ganyan. Masakit pa rin ba? Kaya na po, Lola. Di na masyadong masakit. Lola, ang init po ng langis. Parang makirot po. Talagang makirot. Dahil nilalabanan ng enerhiya mo ang talab ng langis. Akin na ang kamay mo. Lola, parang inaantok na po ako. Hayaan mo lang, Apo. Huwag mong labanan. Ibig sabihin lang yan ay gumagana na. Kinaumagahan na. Muling nagbenta ng tinapa sina Matilda at Milo sa palengke. Pero hindi tulad ng dati. Halatang balisa ang bata. Para bang may init siyang nararamdaman sa katawan na hindi niya may paliwanaga. Lola, natatakam po ko sa amoy ng dugo. Apo, Milo, labanan mo. Huwag mong hayaang lamunin ka niyan. Lola, mas okay po siguro kung umuwi na lang tayo. Parang mas lumalakas po yung pakiramdam ko. Yung pang-amoy ko parang mas kakaiba po. Kahit tirik ang araw, yung buwan, tamang-tama ko pa rin. Mabuti pa nga. Sige, uwi na tayo. Palipasin na lang muna natin to hanggang matapos ang kabilugan ng buwan. Mas mabuti nga sigurong sa bahay na lang muna tayo. Kahit papano, may naipon naman ako. Kaya kahit hindi tayo magtinda ng ilang araw ayos lang. Oh, Matilda, kakarating nyo lang. Ano't nagmamadali yata kayo? Masama ang pakiramdam ng apo ko. Masama ba? O baka dahil malapit na ang kabilugan ng buwan? Paanong... ano namang kinalaman ng buwan sa apo ko? Saka, hindi ba yan ang gusto mo? Dapat masaya ka. Dahil hindi kami magtitinda, magkakaroon ka ng customer. But akala nyo ba hindi ko naaamoy ang sikreto nyo? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala nyo ba hindi ko naaamoy? Simula nung dumating kayo, may kung anong kakaiba sa hangin. May lansa, may kilabot. Hindi ako tanga, Matilda. Albularyo ako. Humina man ang pakiramdam ko. Alam ko pa rin kung kailan may mali. Lola, Pwede ba, Mang Nestor? Wala kaming panahon ng apo ko sa'yo. Oh, ano nangyayari sa apo mo? Natatakot ba siya sa kinakatay na baboy? Ilang buwan na kayo nagtitinda rito, hindi ba? Milo, tara na. Apo, labanan mo. Huwag mo na lang tingnan. naaamoy ko po, Lola. Takpan mo na lang ang ilong mo. Habang binabaybay na maglola ang daan pa uwi, parang may bigat sa dibdib ni Matilda. Hindi lamang kaba, kundi takot ang kanyang nararamdaman. Alam niyang may kutob na si Mang Nestor at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para patunayan ang hinala. Pagdating sa bahay, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Isinara ni Matilda ang mga bintana, isinaboy ang asin sa paanan ng pintuan at pinatungan ng tuyong sambong at bawang. Habang si Milo naman ay mabilis na nagtungo sa likod bahay kung nasaan ang mga alaga nilang mga manok. Apo, patawarin mo ko. Hindi ka magamot ni Lola. Diyos ko, tulungan niyo naman ho kami. Gabayan niyo ang batang si Milo. Tulungan niyo siyang makontrol ang pagkaaswang niya. Alam kong sinusubukan niyang pigilan. Pero bata lang siya. Matilda! Anong ginagawa ni Mang Nestor dito? Bakit niya kami sinundan? Hinuhuli niya ba kami? Hindi niya pwedeng makita si Milo ng ganito. Milo, tama na yun, Apo. Matilda! Alam kong nariyan ka! Anong gagawin ko? Hindi pwede to. Apo, Milo,
Bahala na nga. Matilda! Anong... Anong kailangan mo, Mang Nestor? Ano ang tagal mong magbukas ng pinto? Nasa banyo kasi ako. Hindi kita narinig agad. Si Milo, nandiyan ba? Anong kailangan mo sa apo ko? Hinabanggit mong masama ang pakiramdam niya. Naisip ko lang, bakit hindi ko na lang siya gamutin? Sa tingin ko kasi, nausog ko yung apo mo. Hindi na kailangan. Nagpapahinga na siya. Saka ano at biglang naging mabait ka sa akin. Sabihin mo nga sa akin, Mang Nestor. Ano ba talaga ang binabalak mo? Matalino ka, Matilda. Simula pa lang, alam ko nang may kakaiba sa inyo. Wala naman akong masamang balak. Gusto ko lang lawayan ang apo mo. Hindi gagaling ang usog kung di ko siya lalawayan. Lalawayan ko na lang. Hindi na kailangang gisingin o abalahin. Hindi ba? At teka, ano yung naririnig ko? Mga manok lang yon. Nagugutom na siguro. Hindi mo na kailangang gamutin ng apo ko. Dati akong manggagamot. Kaya kong gamutin ang sarili kong apo. Manggagamot ka? Oo, kaya pwede ka nang umalis. Kung ganon, interesante. Sige, saka ko na lang lalawayan ng apo mo pag gising na siya. Inantay ni Matilda na tuluyan ng umalis si Mang Nestor bago niya muling isinara at dinoble ang lock ng pintuan. Dumaan ang mga araw at nagpatuloy ang kanilang buhay. Kahit tahimik sa labas, ramdam ni Matilda ang bigat ng kabilugan ng buwan na papalapit. At nang dumating na nga ang gabing yun, alam niyang wala na silang takas. Milo, kumusta na? Kumusta ang pakiramdam mo, apo? Lola, nagugutom na naman po ako. Diyos ko, unti-unti na namang namumula ang mga mata mo. Pigilin mo, apo. Huwag mo hayaang manaig yan, ha? Ayan, hinigpitan ko na ang pagkakadena sa'yo. Pasensya ka na kung kailangan kong gawin to sa'yo, ha? Lola, nararamdaman ko na po ang enerhiya ng buwan. Hindi ko na po kaya. Tiisin mo, Milo. Sandali, apo. Ikukuha kita ng buhay na manok. Diyan ka lang, ha? At huwag mong tatanggalin ang pagkakatali ko sa'yo, ha? Lola, Sandali lang, ha? Sandali lang, Milo! Milo! Sandali lang! Milo! Apo! Milo! Lagot na! Nakatakas siya! Oh, Diyos ko! Tulungan niyo naman po ako! Hindi pwedeng makita ng iba si Milo! 9:00 pa lang ng gabi! Marami pang tao sa labas! Kailangan ko siyang habulin! May aswang ako nakita! Doon, sa bandaron! Diyos ko, ang matandang yun! Nandito na naman! Milo! Milo, apo! Nasaan ka na ba? Milo! Milo, sagutin mo si Lola, apo! Hindi ito ang tamang panahon para makipaglaro ng taguan. Malapit nang maging buo ang buwan. Delikado ka sa labas! Doon ko nakita ang hinayupak na aswang na yun! Pumunta siya sa direksyong yun! Huwag niyong hayaang makatakas! Hulihin niyo! Siguruhin niyo mapapatay ang demonyong yun! Matagal nang walang aswang na naminsala sa baryo natin, pero heto na naman! At sigurado kung hindi lang siya nag-iisa! Diyos ko po, ito na nga bang kinatatakutan ko? Kailangan ko silang maunahan bago pa nila tuluyang mapatay si Milo. Sandali! May naamoy ako! Nandito lang sa paligid ang aswang. Matilda, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Leche, pag minamalas ka nga naman. Delikadong lumabas pagkabilugan ng buwan. Lalo na ngayon na may gumagalang aswang sa baryo. Mas mabuti pa siguro kung umuwi ka na lang at samahan ng apo mo sa bahay. Matilda, nakikinig ka ba? Sino ang tinitignan mo? Nakita mo ba lintik na aswang? Ha? Wala. Tiningnan ko lang kung bukas pa yung tindahan. Naisip ko kasing bumili ng delata. Ano yan? Buntot pagi? Grabe naman. Sigurado ka bang aswang yon? Baka naman mabangis lang na hayop. Kasi di ba, itong baryo nyo ang pinakaligtas sa buong probinsya. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakikita mo ba to? Kumukulo lang ang langis na to kapag may aswang. Kaya sigurado ako. Ay, sandali nga. Bakit parang balisa ka? Pinagpapawisan ka pa. May tinatago ka ba? May alam ka ba? O baka naman... Wala.
Sige na, Mang Nestor. Uuwi na ako. Mag-isa lang kasi si Milo sa bahay. Matilda, nakalimutan mo na yata ang daan pa uwi sa inyo. Hindi dyan ang daan. Hindi. Malabo na kasi ang mata ko. Saka madilim na rin. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi na kailangan. Ang ibig kong sabihin, kalaban mo ko sa negosyo. Ako ang naging dahilan ng pagkalugi mo. Kaya, bakit mo ko gustong ihatid? Kaya ko ang sarili ko, Mang Nestor. Salamat na lang. Gusto kong malugi ang negosyo mo. Pero seryosong usapan to. Pwede kang mamatay. Hindi ko hayaang masira ang reputasyon ko bilang albularyo ng dahil lang sa'yo. Sinabi ko na. Kaya ko ang sarili ko. Bigla silang natigilan ng makarinig ng malakas at nakakapanindig balahibo na sigaw ng isang babae mula sa di kalayuan. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Matilda. Hindi na siya naghintay ng reaksyon ni Mang Nestor. Sa pagkakataong yun, wala na siyang pakialama. Ang mahalaga sa kanya ay mailigtas si Milo mula sa mga tumutugi sa kanya. Milo! Milo, apo! Lola! Milo! Diyos ko po! Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Nasugatan ka ba ng mga taong humahabol sa'yo? Lola! Ang buwan! Bumababa na ang siklo ng buwan. Mabuti naman. Pero Lola, nasaktan ko yata ng husto yung babae. Ay, Diyos ko. Mabaging langit. Sa palagay ko, buhay pa naman siya. Dito banda nang galing yung sigaw! Bilisan nyo! Nariyan na sila. Bilis, kailangan nating magtago. Pero, paano po yung babae? Hayaan mo na si Mang Nestor ang gumamot sa kanya. Tara na, bilis. Magtago tayo dito. Lola! Huwag kang maingay, Milo. Baka marinig nila tayo. Hindi nila pwedeng makita na nandito tayo. May sugatan dito. Sa tingin ko naman ay buhay pa siya. Tulungan niyo ako. Buhatin natin siya. Dahan-dahan lang. Sa tingin ko naman ay nahimatay lang siya. Pero dalhin pa rin natin sa bahay ko para masigurong wala siyang galos o malubhang sugat. Ay, lintik talaga mga aswang yan. Malaman ko lang kung sinong hayop ang nagtatago at nambibiktima dito sa baryo natin. Tatagain ko sa leg. Sa palagay ko wala na sila. Tara na, Milo. At saan sa palagay niyo kayo pupunta? Lintik na. Tara, Milo, bilisan mo. Huwag kang lilingon. Sa palagay niyo ba matatakasan niyo ako? Dahil bahagyang nakayuko si na Matilda at Milo at sakto ring madilim sa bahaging yun. Hindi nakita ni Mang Nestor ang mga mukha nila. Mabilis silang tumakbo palayo sa lugar na yun. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, napasigaw si Matilda nang tumama ang buntot pagi sa kanyang likod. Sinasabi ko na nga ba, hindi yun nag-iisa. Hindi na kayo makakalayo. Binabad ko pa sa suka at banal na langis ang buntot pagi kunto. Kaya hindi kayo makakatakas. O mas malala pa, baka mamatay na kayo sa daan. Sandali nga, bakit pamilyar ang dalawang yun? Lola! Milo, hindi. Tigilan mo ang sarili mo, Apo. Hindi ka masamang tao. Huwag mo kong intindihin, Apo. Bilisan na natin. Hindi niya tayo pwedeng maabutan. Tulungan mo si Lola, bilis! Pero Lola, sinaktan ka niya. Hayaan niyo po akong ipaghigante kayo. Milo, makinig ka. Hindi ka masama, Apo. Tandaan mo yan. Ayos lang ako. Gagaling din ako. Ang mahalaga ay makatakas tayo. Kaya sige na, Milo. Ayos lang ako. Kaya ko. Kasalanan ko to, Lola. Patawad po. Huwag kang humingi ng tawad. Bilisan na lang natin ang pagtakbo. Sumampa po kayo sa likod ko, Lola. Anong? Kaya mo ba ako, Apo? Bilis na po, Lola. Bilog pa rin ang buwan. Kaya hindi po nawawala ang lakas ko. Oh, sige. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya niyong ilayo. Hindi naman kayo makakalabas ng baryo. Mabilis na pinasa ni Milo si Matilda. Gamit ang lakas at bilis na nagmumula sa buwan, natakasan nila si Mang Nestor. Pagkarating sa kanilang bahay, bigla na lamang nanghina si Milo at hinimatay. Dahil sa labis na pagod at matinding paggamit ng kanyang lakas. Dahil sa nangyari,
Halos 3 araw na nakaratay sa higaan si Matilda. Habang si Milo naman ay mabilis na nakabawi ng lakas. Lola, wag na po muna kayong tumayo. Hindi pa po kayo magaling. Anong ginawa mo, Milo? Bakit parang ang bilis maghilom ng sugat ko? Huwag mong sabihin. Opo. Apo naman, ginamot mo ba ako gamit ang laway mo? Apo naman, alam mo namang sa tuwing gagamitin mo ang lakas at kapangyarihan mo, lalong humihina ang proteksyong ibinigay ko sa'yo. Pero Lola, ayoko pong mamatay kayo. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Gagaling din naman ako, Apo. Sana hinayaan mo na lang. Kusa namang maghihilom ang sugat ko. Mas gugustuhin kong maratay ng matagal kesa mahanap na naman tayo ng mga tsuhin mo. Pasensya na po. Sige na, hayaan mo na. Ano pa bang magagawa ko? Naggamot mo na ako. Saka mabuti na rin siguro to para makapagtinda na tayo ulit sa palengke. Siguradong hinahanap na tayo ng mga suki natin at nagtataka na rin sila. Lola, Ano yun, Milo? Lola, ilang beses pong kumatok si Mang Nestor. Minsan, kasama pa niya yung may-ari ng bahay. Galit na galit po sila. Gusto po tayong paalisin. Hindi ko na lang po kayo ginising. Nagkunwari po kung walang tao dito. Ano? Lola, alam na po kaya ni Mang Nestor ang tungkol sa akin? Ano? Hindi nila tayo pwedeng paalisin sa baryong ito, Milo. Ito lang ang ligtas na baryo na pwede nating tirhan. Kaya halika na. Ano pang gagawin niyo, Lola? Hindi nila pwedeng malaman ang sikreto mo. Nagiging malakas ka tuwing kabilugan ng buwan. Tapos na ito. At dahil nagamit mo na rin ang karamihan ng lakas mo, madali na para sa atin na kontrolin ang pagkaaswang mo. Inumin mo ito. Lahat po yan, Lola? Oo, mahaharang nito ang enerhiya mo. Kahit sino pang magaling na albularyo ang humawak o magtangkang tumuklas ng tunay mong pagkatao, hindi sila magtatagumpay kahit pagamitin nila ang mga pangontra. Simutin mo ang bawat patak ng katas ng halamang gamot na ito dahil yan na ang huli. Wala na po bang ibang paraan? Oh, bakit parang nag-aalangan ka? Lola, kasi paano po kung mawala na tong lakas ko? Paano kung bumalik si Mang Nestor? Hindi ko po kayo mapoprotektahan. Tsaka, pinaparan niyo po to ng patay na butiki ang katas ng halamang gamot. Kadiri po. Huwag mo na akong isipin na po. Malakas na ako. Oh, kaya ko na, hindi ba? Saka anong kadiri? Isa pa, yan naman ang parati kong pinaiinom sa'yo. Po, totoo po. Kaya pala masama ang lasa. Sige na, inumin mo na. Lola naman eh. Sige na, huwag nang matigas ang ulo. Sa pagkatapos niyan, maligo ka na at magtitinda na ulit tayo sa palengke. Kakausapin ko si Mang Nestor. Kahit pa alam kong delikado, kailangang matigil na kung ano ang hinalang meron sila. Basta manatili kang tahimik at huwag kang lalayo sa akin. Kinahapunan na, nagpunta sila sa palengke para magtinda ng tinapa. Habang nag-aayos sila ng kanilang paninda, napansin ni Matilda ang pag-iwas ng mga taong dumaraan na. Ang iba'y palihim pang nagbubulungan na at may ilang ding napapa-sign of the cross na lamang. Maya-maya'y dumating si Mang Nestor. Napansin kaagad ni Matildang nakapulupot na buntot pagi sa bewang ng lalaki na hindi naman ito madalas dalhin noon. Aba, buti naman at naisipan niyo pang magpakitang maglola. Ano bang kailangan mo sa amin, Mang Nestor? Wala naman, pero kayo may kailangang ipaliwanag. Anong ibig mong sabihin? May nakakita sa inyo nung gabing sumugod ang aswang at may narinig din silang may hinang impit mula sa loob ng bahay niyo. Nakita rin kitang pag-alagala nung gabing yun. Sinabi ko na sa'yo ang dahilan ko nung gabing yon. Kung ganon, bakit ka biglang tumakbo at nawala ng makarinig na sigaw mula sa malayo? Dahil nag-aalala ko na baka si Milo yun. Kagaya nga ng sabi ko, lumabas ako para bumili ng delata. Naiiwan si Milo sa bahay nung gabing yon. Kaya dali-dali akong tumakbo sa pag-aalala. Kayo na rin ang nagsabi na may gumagalang aswang.
Paano kung mabiktima ang apo ko? Magaling kang magpalusot. Pero ano naman ang dahilan kung bakit ngayon lang kayo lumabas ng bahay? Masakit ba ang latay? Ano bang latay ang sinasabi mo? Lola, Natatakot ka ba, Milo? Mainit ba sa pakiramdam mong langis na daladala ko? Aba, tingnan mo, Matilda. Umiinit ang langis ko. Alam mo ibig sabihin nito, hindi ba? Dati kang manggagamot, sabi mo. Oo naman, Mang Nestor. Umiinit ang langis kapag may aswang sa malapit o kumukulo kapag sobrang lapit. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Dahil kung kami nga yan, sana kumukulo na yan, hindi lang basta umiinit. Isa lang naman ang paraan para magkaalaman. Ipakita mo ang likod mo, Matilda. Ngayon? Dito talaga, sa harap ng maraming tao. Hindi ba't nakakabastos yan? Babae pa rin ako, Mang Nestor. O baka naman, gusto mo lang akong bosohan. Masyado ka ng kulubot para sa akin, Matilda. Ang gusto ng taong bayan ay malaman ang totoo. Kung hinala mong ako ang aswang, pwede mo naman akong patakan ng langis. Pag napaso ako, totoo nga. Pero pag hindi, mapapahiya ka lang. Sa pag-aalala niya para sa apo, marahan niyang kinabing ang bata para itago sa kanyang likuran. Ang hinala ni Mang Nestor ay siya ang aswang at hindi si Milo. Kaya mas madali sa kanyang patunayan na mali ang matanda. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang kamay at iniabot ito kay Mang Nestor para patakan ng langis. Mabilis namang tinanggap ito ng matanda at pinatakan ng langis. Ilang minuto na ang lumipas. Wala pa ring epekto sa balat ni Matilda ang ginawa na matanda. Imposible. Nakita mo na, di ba? Hindi nga kami ang hinahanap mong aswang. Lola, Ano bang ginagawa mo, Mang Nestor? Subukan mong hawakan ang apo ko at dyan tayo hindi magkakasundo. Wala kang ebidensya, Mang Nestor. Haka-haka lang ang meron ka. Kaya wala kang karapatang husgahan kami. Tayo na, Milo. Hindi pa tapos to, Matilda. Alam kong may tinatago ka. Hindi mo ako maluloko. Lola, ano na pong gagawin natin ngayon? Sigurado po kung hindi tayo titigilan ni Mang Nestor. Wala tayong gagawin, Milo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Ang ibig kong sabihin, hindi tayo gagalaw hanggat hindi kailangan. Hindi tayo tatakbo. Hindi tayo lalaban. Hindi pa. Hayaan mo silang magbulong-bulungan. Hayaan mo silang maghinala. Ang mahalaga, hindi nila malaman ang tungkol sa'yo. Hahayaan lang po natin sila? Oo, apo. Dahil minsan, ang pinakamabisang depensa ay opensa. Opensa? Aatake tayo, Lola? Hindi. Lola, ang gulo mo naman po. Ay, oo nga pala. Baliktad pala yun. Ang ibig kong sabihin, minsan, ang pinakamabisang opensa ay depensa. Hayaan mo silang maghinala at umatake. Basta't wala tayong ginagawa na kahina-hinala, wala rin silang makukuhang ebidensya. At kapag wala silang ebidensya, kusa nilang pagdududahan ng sarili nilang hinala. Kaya ang importante, manatiling kalmado at huwag gumawa ng kahit anong ikabibisto. Ha? Lola, ang gulo po. Hindi ko na maintindihan. Basta apo, mag-ingat lang tayo. At huwag gagawa ng kahit na ano, okay? Okay. O sige na, magtinda na tayo. Lakasan mo ang pagtatawag at ngumiti ka, ha? Para bumili ang mga tao. Opo. Ay, ito pala apo. Pwede bang pakisalansan dyan sa harap? Dito po, Lola. Oo, yan. Saka ito, abugan mo ng langaw para hindi uurin yung tinapa natin. Sige po. Maggagabi na lamang ay wala pa rin silang kinikita. Dahil lahat ng dumaraan ay natatakot na parabang mahawaan ng sakit sa kaiiwas. Lola, uwi na po tayo. Wala namang bumibili eh. Maaga pa naman. Kaunting tiis pa, Milo. May bibili rin yan. Lola, Ano yon? nagugutom na po ako. Ha? Lola, pili tayo ng tinapay.
Ah, Bakit po, Lola? wala naman. Akala ko kasi... Ayos lang po, Lola. Alam niyo po, pagkatapos ng kabilugan ng buwan, parang gumaan na po ang pakiramdam ko. Ganun ba? Opo. Ay, mabuti kung ganun. O sige, bibili tayo ng tinapay. Saka, mabuti pa nga, umuwi na tayo. Tingin mo ba nandito talaga sila? Narinig ko yung usap-usapan ng mga tao kanina. Isang matanda at batang aswang daw yung umatake. Pero, hindi naman aswang si Matilda, di ba? Aray! Ba't ka ba nang mabatok? Pwede ba mag-focus ka na lang? At huwag kang gagawa ng kahit na anong ikakapahamak natin. Kita mo yung lalaking yun? Albularyo yan. Iwasan mo. Parang tumigil ang mundo ni Matilda nang marinig ang dalawang pamilyar na boses. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Pero hindi niya nakita ang mga nagsasalita. Tanging mga taong abala sa pagtitinda at pamimili ang naroon. Napapailing na lamang siya habang pilit na kinakalimutan ng dalawang aswang na matagal na nilang iniiwasan. Bakit po, Lola? May problema po ba? Ah, wala naman. Sige na, tulungan mo na akong magligpit. Ayan, Lola. Tapos na. Tara na po. Ah, sige. Buisit talaga. Bakit, Mang Nestor? May mali ba dyan sa langis mo? Ay, ikaw pala, Matilda. Kumusta? Parang wala ka yatang kita ngayon. Teka, sandali lang. Anong ginagawa mo? Sinisiguro ko lang na hindi nga kayong aswang. Nakakapagtaka kasi. Hindi naman madalas ganito ang langis ko. Kanina pa to mainit. Ibig sabihin, may aswang sa malapit. O ano, napatunayan mo bang kami yon? Hindi. Pero imposible namang mag-init to ng basta-basta. Baka naman, depektibo na yung pangontra mo. Malabong mangyari yon. Maliban na lang kung... Kung may iba pang aswang sa baryo. Ha? Anong binubulong mo dyan? Ha? Wala. Sabi ko, mauna na ho kami. Kinagabihan na. Hindi nakatulog si Matilda dahil sa dalawang pamilyar na boses na narinig niya sa palengke. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba yun o totoo. Kinaumagahan na. Ramdam niyang mas bumigat ang aura sa paligid. Paglabas nila ng bahay, ang unang bumungad sa kanila ay ang kumpul ng mga tao. Nagbubulungan, nagkakatinginan, parang may kakaiba sa umagang yun. Hayop talaga ang mga aswang na yan. May bago na naman biniktima. Lola, Anong nangyayari dito? Isang bangkay ang natagpuan sa may tabing sapa. Si Tomas, yung taghatid ng gulay mula sa kabilang baryo. Wakwakan tiyan. Halos wala ng lamang loob. Ay, Diyos ko. Ni wala man lang kaluskus kagabi. Aswang lang ang kayang gumawa niyan. hindi ako yun, Lola. Alam ko, Apo. Wala kang kasalanan. Ano na naman ang binubulong-bulong niyo dyan, ha? May tinatago ba kayong maglola sa amin? Wala kaming alam dyan. At kung totoo mang may aswang na gumagala, dapat na siyang mahuli. Natatakot na ang apo ko. Dapat lang talagang mahuli at patayin. Kung noong bilog ang buwan ay hindi sila nakapatay, ngayon may napatay na talaga. Lola, sino po kaya ang may gawa nun? Hindi ko alam, Apo. Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa paligid? Wala po, Lola. Simula po kasi nung kabilugan ng buwan, humina na pong pakiramdam ko. Nagpatuloy ang bulungan ng mga tao hanggang sa dumating ang isang tanod. Ayon sa kanya, may mga nakakita sa mga nilalang na may kagagawan ng krimen. Malalaking halimaw, may mahahabang kuko at matatalim ng ngipin. Isa raw sa kanilang nakita pang biglang naglaho malapit sa gubat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Matilda sa narinig. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang kamao dahil sa pangambang yun ng mga tiyuhin ni Milo. Imposible na sundan nila kami dito. Sino po, Lola? Yung mga tiyuhin ko po ba? Huwag kang maingay, Milo. Anong sabi mo, Milo? Wala namang sinabi ang apo ko. Hindi ako bingi, Matilda. May narinig ako sinabi ang apo mo tungkol sa mga aswang.
Sino ka mo sila, Milo? Po, ang sabi ko po, masama po talaga ang mga aswang. Hindi yan ang narinig ko. Pero yun po talaga ang sinabi ko. Di ba, Lola? Pwede ba, Mang Nestor? Huwag mo nang pagdiskitahan ng apo ko. Tayo na, Milo. Saan po tayo pupunta, Lola? Sa palengke, magtitinda. Sa kabila ng chismis na kumakalat tungkol sa inyo, magtitinda pa rin kayo? Chismis na ikaw lang din naman ang nagpakalat. Bakit kami hindi magtitinda? Wala naman kayong patunay sa mga paratang ninyo. Ang mabuti pa, hanapin mo ang totoong aswang bago pa yun makapambiktima ulit. Lola? Tayo na, apo. Buong araw, ang isipan ni Matilda ay abala sa kung sinong aswang ang gumagala sa baryo. Mas naging mapagmasid siya. Pinakikiramdaman ng bawat anino at tingin ng mga tao. Alam niyang hindi sila makapagtatago. Kapag may nangyaring masama, sila na naman ang pagbibintangan ni Mang Nestor. Kinagabihan na, hindi mapalagay si Matilda. Maya-maya'y nakarinig siya ng alulong mula sa malayo. Ilang sandali pa ay nasundan ito ng sigawan ng mga tao. Diyos ko, ano na ba itong nangyayari? Kailan ba kami tatantanan ng mga kamag-anak ni Milo? Doon ang galing ang alulong! Bilis! Lola, umatake na naman po ba sila? Wala yun, apo. Matulog ka na ulit. Mabuti pa siguro, maglagay tayo ng asin sa bawat sulok ng bahay para hindi nila tayo matunton. Sige po, Lola. Tutulong po ako. Baka inaantok ka pa. Ako na lang, kaya ko naman. Hindi na po ko inaantok. Sigurado ka? Opo. O sige, eto, ikalat mo ito sa buong kwarto. Pero iwasan mong dumampi sa balat mo, ha? Ako naman sa kusina at sa sala. Lagyan mo rin ng mga bintana, ha? Sige po. Ha? Sino kayo? Sabi na nga be, dito lang namin kayo mahahanap. Paano? Paano kayong nakapasok? Salamat kay Inang. Binigyan niya kami ng pangontra laban sa mga mahihinang depensa mo. Lumayo ka! Huwag kang lalapit! Bubuhusan kita nitong asin! Huwag mong sasaktan ng lola ko. Milo! Wag! Biglang lumalim ang paghinga ni Milo. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Tumayo ang balahibo sa kanyang batok at unti-unting tumubo ang makakapal na balahibo sa kanyang mga braso, leeg at likod. Pumula ang kanyang mga mata. Dahan-dahang humaba ang kanyang mga kuko. Naging matutulis na parang mga patalim. Napasigaw naman si Matilda dahil sa pagkabigla. Hindi pa ginusto ni Milo ang magbagong anyo. Pero dahil sa galit ay nagawa niya. Matapang ka, Milo. Manang-mana kasama mo. Pero hindi mo pa ako kaya, bata. Hindi ka pagganap na aswang. Milo! Oh, Diyos ko! Mabaging langit! Tulungan niyo po ang apo ko! Huwag mong sasaktan ng lola ko. Milo! Ayos ka lang ba? Hindi ko sasasaktan. Kung sasama ka sa akin, hahayaan ko mabuhay ang lola mo. Kung susunod ka. Hindi sasama sa iyo ang apo ko! Patayin mo muna ako bago mo siya makuha! Di sige. Madali naman akong kausap. Lola! Bago pa man makalapit si Lito, sumugod na si Milo. Isang malakas na kalmutang sumira sa damit ng kalaban. Pero tila walang epekto. Parang bakal ang balat ni Lito. Itinulak niya si Milo at tumilapon ang bata. Lumagapak ang katawan nito sa sahig. Pilit namang tumayo ang bata at muling nilabanan ng lalaki. Nataranta si Matilda. Hindi niya alam ang uunahin hanggang sa maalala niya si Mang Nestor. Kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Mang Nestor! Mang Nestor! Matilda, ano nangyari sa'yo? Ang apo ko, si Milo, sinugod siya. Sinugod ng aswang. Ha? Anong sinasabi mo? Kumalma ka nga muna.
Hindi ako pwedeng kumalma! Ang apo ko! Nasa bahay sila! Bilisan natin, Mang Nestor! Bago pa nila makuha si Milo! Kung ganon, may isa pang aswang. Wala nang panahon para dyan! Puntahan na natin ang apo ko bago pa mahuli ang lahat! Ay sige, tara na. Mabilis na tumakbo ang dalawa pabalik ng bahay. Pero pagdating nila, huli na ang lahat. Wala nang tao silang naabutan. Nagkalat ang mga gamit. Amoy ng sunog na insenso ang sumasama sa hangin. Milo! Milo! Apo ko! Nasaan ka? Huwag mo akong iiwan, Apo! Mukhang nahuli na tayo, Matilda. Anong karapatan mong sabihin yan? Anong klaseng albularyo ka? Sandali lang, Matilda. Ako ba nag-iwan sa apo mo? Kasalanan ko to. Matilda, Albularyo ka, di ba? Kaya nga kami lumipat dito sa baryo ninyo dahil ito raw ang pinakaligtas, hindi ba? teka, anong ibig mong sabihin? Kung ganon, kayo ang nagdala ng aswang sa baryo namin? Hindi na yun mahalaga! Kailangan nating iligtas si Milo! At bakit ko namang gagawin yon? Kayo ang nagdala ng panganib dito sa baryo. Alam mo bang pinagdaanan namin ng pamilya ko? Halos kalahati ng baryong to. Nilipol na mga lintik na almanwak. Almanwak? Oo, mga halimaw. Mga sinumpang nilalang na hindi na dapat nabubuhay. Kung ganon, mas kailangan nating iligtas si Milo! Para saan? Para buhayin ang isang bagong salot? Para muling guluhin ang mga lintik na almanwak na yan ng baryo namin? Hindi niya pinili kung sino siya, Mang Nestor! Wala siyang kasalanan! Bata pa lang siya, pero pilit na siyang pinapatay ng mundo! Ako lang ang meron siya! Anong ibig mo sabihin sa hindi niya piniling kung sino siya? Hindi dapat siya makuha ng mga kalahi niya! Dahil kung makuha nila si Milo, mas lalakas sila! Gagawin siyang susunod na pinuno ng mga almanwak! Ano? Kung ganon, Oo, aswang ang apo ko, pero hindi siya tulad nila. Hindi siya halimaw. Hindi niya pinili ito. kung alam ko lang, nung una pa lang pinatay ko na sana ang apo mo. Hindi niya ginustong ipanganak ng may dugong aswang. At kung pababayaan natin siya, hindi lang siya ang mawawala sa akin, kundi magiging panganib siya sa ating lahat. Aswang pa din ang apo mo! Hindi masama ang apo ko! Ni minsan hindi siya nanakit ng tao. Tanging mga hayop lang ang binibiktima niya. Hindi niya ginusto yon. Ganyan ka ba kawalang puso? Bata pa lang si Milo. Hindi niya ginusto na ipanganak na may kalahating aswang. Tao pa rin siya, Mang Nestor. Parang tumigil ang mundo ni Mang Nestor sa mga narinig. Binabalot ng bigat ng katotohanan ang ayaw niyang tanggapin. Napaluhod naman si Matilda sa lupa habang humahagulgol. Sige, ililigtas natin ang apo mo. Pero tandaan mo ito, hindi ko to ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko ito para sa buong baryo, para sa mga bata, para sa mga hindi na natin nailigtas, para sa mga mahal ko sa buhay na nawala. Bahala ka na kung para kanino mo to ginagawa. Basta mailigtas lang natin ang apo ko. Tayo na! Maghunos dili ka nga. Hindi tayo pwedeng sumugod doon ng hindi handa. Paano kung mahuli na naman tayo? Paano kung huli na ang lahat pagdating natin doon? Kung totoo ang sabi mo na siyang magiging tagapagmana ng mga almanwak, hindi nila siya papatayin. Kailangan nila siyang buhay para maipasa ang mana. Oo nga. Pero paano kung maging mas malakas na aswang na siya bago pa tayo makarating? Matagal ko nang pinag-aralan ng mga almanwak. Hindi sila basta-basta nagpapasa ng pagkaswang. May hinihintay silang tamang oras at may ritual pa silang sinusunod. Kapag sumugod tayo ngayon, para na rin nating isinubo ang sarili natin sa kanila. Alam mo naman siguro kung gaano sila karami at kung gaano sila kalakas, di ba? Ano bang plano mo? Sa ngayon, magpahinga ka muna.
Bukas ng madaling araw, pumunta ka sa bahay ko. Tuturuan kitang gumawa ng mga pangontra. May ilang linggo pa tayo bago muling sumapit ang kabilugan ng buwan. Kabilugan ng buwan? Oo, doon madalas nilang gawin ang ritual tuwing kabilugan ng buwan. Kaya sige na, Matilda, magpahinga ka muna. Bukas natin pag-usapan kung paano natin maililigtas ang apo mo habang may oras pa. Pagkaalis ni Mang Nestor, tuluyan nang bumigay si Matilda. Napahagulgol siya habang mahigpit ang pagkakakapit sa kanyang dibdib. Hindi pa man sumisikat ang araw, pumunta na siya sa bahay ni Mang Nestor. Mang Nestor! Mang Nestor! Oh, ang aga mo namang masyado. Abay, 3:00 pa lang ng madaling araw. Hindi kasi ako makatulog. Saka, ikaw na rin ang nagsabi na kailangan nating maghanda. Ay, sige, pumasok ka muna. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Oh, huwag mong hahawakan yan. Baka mapasok ka. Hindi lang yan para sa mga aswang, kundi pati na rin sa mga tarantadong tao. Maupo ka muna dyan. Mag-isa ka lang ba dito? Oh, ako na lang ang natira mula nang ubusin ng mga walang kaluluwang almanwak ang pamilya ko. Ay, sabi mo, kalahating aswang si Milo? Oo, ang anak ko, nagmahal ng isang almanwak. Pero iba siya, hindi siya tulad ng iba. Paanong iba? Mabait ang ama ni Milo. Hindi siya kagaya ng mga almanwak na pumapatay para lang sa dugo. Hindi rin siya tumutugon sa tawag ng lahi niya. Basta, pinili niyang maging tao. Kaso nga lang, nalaman ng inang nila ang tungkol kay Milo. Namatay sa panganganak ang nanay ni Milo. Habang pinatay naman ng mga kalahi niyang almanwak ang ama niya, namatay siyang pinoprotektahan ng mag-ina niya. Pareho lang palang may kasalanan sa atin ng mga buwisit na yun. Pero, alam mo ba kung saan sila matatagpuan? Ay, kape pala. Nagkakape ka ba? Ayos lang. Kumain na rin ako sa bahay bago nagpunta rito. Hindi pa ako nakapunta ron, pero madalas itong ikwento ng ama ni Milo. Paulit-ulit niyang sinasabi, parang gusto niyang ihanda kami sakaling dumating ang araw na ito. Tahimik lamang na nakinig si Mang Nestor kay Matilda habang pinapanday ang mga sundang. Maya-maya'y tinuruan niya si Matilda kung paano ito gamitin. Plinano rin nila ang pagsalakay kasama ang mga mananagisag. 3 araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan, saka pa lang tayo susugod dun. Kakausapin ko muna ang grupo ng mga mananagisag. Mananagisag? Anong klaseng grupo yon? Isa silang samahan ng mga tao, karaniwang mamamayan, dating albularyo o mga natutong manggaway. Pinaghalo ang kaalaman nila. Lahat sila'y biktima rin ng mga almanwak at ang hangad nila'y makaganti. Nabuo ang grupo matapos ang malagim na pagsalakay ng mga halimaw dito. 1 taon na ang nakalipas. Tutulong sila sa atin, pero kahit pasama-sama kami, hindi pa rin sapat ang alam namin para talunin sila. Lalo na ang tinatawag nilang inang. Ha? Bakit naman? Dahil ang mga almanwak ay hindi basta-bastang aswang, lalo na ang inang nila. Isang nilalang na isinumpa. Wala siyang kamatayan. Ang tanging paraan lang para mapatay siya ay kung maipapasa niya ang kanyang kapangyarihan. Ano? Kung ganun, hindi pa rin magiging ligtas ang apo ko. Wala tayong magagawa. Hindi natin malalabanan ang sumpang si Satanas mismo ang nagbigay. Pero kung mauubos natin ang buong lahi nila, wala na ring mapagpapasahan na ang inang. Mawawalan siya ng kapangyarihan. Wala na ba talagang ibang paraan? Pwede naman kung tatanggapin ni Milo ang Ano? Hindi pwede yon. Hindi ako papayag na tuluyan nilang gawing halimaw ang apo ko. Hindi ko sinasabing magiging halimaw ang apo mo. Kung malakas ang loob niya, kung kaya niyang labanan ng mana, baka siya ang makaputol ng sumpa. At anong magiging kapalit nun, ha? Alam ko, lahat ng kapangyarihan may hinihinging kapalit. Ang buhay ng apo mo. Kalokohan! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag na isusugal natin ang buhay ng apo ko! Wala na ba talagang ibang paraan? Sa tagal kong pinag-aralan ng mga almanwak, yun lang ang tanging nakikita kong paraan. Siguro ang mas maganda, planuhin na muna natin kung paano natin mababawi ang apo mo. Tapos,
Bahala na kung paano natin sila uubusin. Gaya na napagkasunduan na. Agad nagpunta sina Mang Nestor at Matilda sa kuta ng mga mananagisaga para ilahad ang plano ng pagsagip. Sumang-ayon naman kaagad ang grupo. Wala silang sinayang. Nagsanay sila sa paggamit ng mga orasyon, paghawak ng mga pangontra at pakikidigma. Bawat isa may sariling dahilan para lumaban. Pero iisa ang layunin. Iligtas si Milo at tapusin na ang sumpa ng mga almanwak. Ano yung nilalagay mo sa sahig? Para saan yan? Abuhing buto ng paniki at dinikdik na balat ng punong kamagong. Pananggalang sa mga nilalang na marunong suminghot ng takot. Bawat hakbang mo sa paligid niyan, malilito sila. Amoy patay. Pero sige, anong sunod? Ito naman, dugo ng itim na tandang. Hahalo mo sa dahon ng tanglad at gawing pampaligo. Pampasigla at pananggalang sa mga tinatawag na sumpang tanikala. Lahat na lang may dugo. Kaya siguro ang lalim ng galit ng mga halimaw na yan. Puro sakripisyo ang kalaban nila. At tayo, kung gusto nating lumaban, kailangan din nating matutong magsakripisyo. Kaya ngayon, tuturuan naman kita kung paano gumamit ng latigo. Yung buntot pagi ba? Hindi, mas masakit doon, mas delikado. Ang latigong yan, gawa mismo sa pakpak ng isang almanwak. Pwede pala yun. Oo, pero hindi lahat ng almanwak ay may pakpak. Tanging ang matatanda lang, ang pinakamatatagal na nabubuhay sa kanila, ang nagkakaroon ng ganon. Napatay ko ang isa noon. At bilang paghihiganti, binali ko ang pakpak niya. Kinuha ko ang pinakamahaba at may pinakamatibay na buto. At yon ang ginamit ko para gawin ang latigong ito. Sa tagal ko ng pakikipaglaban sa kanila, napatunayan kong mabisa yon na pangwasak at pamuksa. Kung ganon, mas masakit nga yan. Dahil mismong pakpak nila ang papatay sa kanila. Ganun nga. Kaya sige, pumwesto ka na. Ang latigong gawa sa pakpak ng almanwak ay ibang-iba sa buntot pagi. Mas matigas ito at mas mahirap kontrolin. Kakailanganin mo ng buong lakas sa paggamit nito. Eto, hawakan mo. Bakit mas maliit ito? Buto pa rin yan ang pakpak ng almanwak, pero yung maliit na buto lang. Epektibo rin naman yan at mas madaling gamitin dahil mas malambot ng kaunti. Ay sige na, itaas mo ang kamay mo at tamaan mo yung haliging yon. Ganito ba? Ganyan nga. Mas lakasan mo pa. Araw-araw silang nag-iensayo hanggang sa dumating na ang tamang oras. Ang ikatlong gabi, bago ang mismong kabilugan ng buwan na. Pumunta na sila sa kuta ng mga kalaban na. Palihim silang nagmanman na. Inaral ang bawat kilos ng mga almanwak, pati ang bawat sulok ng kanilang kuta. Nandun si Milo! Shh! Huwag kang maingay. O, Teo, anong sinisilip-silip mo dyan? Ha? Para kasing... wala. Sigurado ka? Oo, Tayo na sa loob. Pinapatawag na tayo ni Inang. sandali lang. Bakit na naman? Ano ba kasing gagawin natin dyan kay Milo? Ba't nandito pa yan? Huwag ka ng maraming tanong. Malalaman mo sa mismong kabilugan ng buwan. Bakit sa kabilugan pa ng buwan? Napapansin ko ang dami niyo yatang nililihim sa akin ni Inang. Parang hindi niyo ako kamag-anak Huwag ka na magdrama dyan. Tayo na sa loob. Hinahanap na tayo ni Inang. Muntik na tayo doon. Ba't hindi pa natin sila inatake? Pagkakataon na yun! Huminahog ka nga, Matilda. Kailangan natin pag-isipang mabuti ang gagawin. Bawat hakbang, kalkulado dapat. Mamayang hating gabi tayo susugod pagkalis nila. Alis? Saan naman sila pupunta? Ang dahilan kung bakit 3 araw bago ang kabilugan tayo susugod ay dahil tamang pagkakataon to para iligtas ang apo mo. Hindi kita naiintindihan. Linawin mo nga. Bago kasi ang mismong kabilugan ng buwan, lumalabas sila upang humanap ng makakain at magpakabusog. Nambibihag din sila ng mga tao para gawing alay pagkatapos ng ritual. Mamaya, pagsapit ng hating gabi, gagawin nila yun. Kaya sasamantalahin natin yun. Sa ngayon, magmasid lang muna tayo. Parang hindi ko kayang magmasid lang habang nakikita ko si Milo na nahihirapan at nakagapos.
Tiisin mo muna, Matilda. Kung ayaw mong pumalya ang plano at masagip natin ang apo mo, pigilan mo ang sarili mo. Sino pala yung dalawang aswang kanina? Parang namumukaan ko sila. Sila ang tiyuhin ni Milo, kapatid ng ama ni Milo. Kung ganon, sila pala ang pumatay kay Tomas. Kagaya ng kanilang napagplanuhan, hinintay nila ang pagsapit ng hating gabi. Saka sila kumilos. Wala na yata sila. Sandali lang. Titiyakin ko muna at mahirap na. Diyan muna kayo. At huwag kayong gagawa ng kahit anong hakbang habang wala pang signal ko. Oh, bakit ang bilis mo? Wala na ba sila? Oo, nakaalis na sila. Pero bago tayo sumugod, paalala lang, huwag kayong masyadong lalapit sa lugar kung nasaan ang inang nila dahil malakas ang pang-amoy nun. Ito, maglagay kayo sa mukha nyo. Ano yan? Dugo? Tama, dugo nga yan. Dugo ng mga almanwak. Makakatulong yan para hindi nila tayo agad maamoy. Ang baho naman yan. Huwag ka nang maarte. Bilis, tayo na. Doon kayo. Matilda, sa akin ka sumama. Sige. May dalawang bantay kay Milo, kaya kailangan nating maging maingat. Sandali. May naririnig akong mga yabag. Dito, dali, magtago tayo. Lola. Nasaan ang lola ko? Nandun si Milo. Wala na. Tara, bilis. At saan sa tingin nyo kayo pupunta? Sabi na nga be, may mga dagang umaaligid sa paligid. Kahit pala hindi ako kasama, makakakain pa rin ako. Teo, hayaan mo na kaming makuha si Milo. At bakit ko namang gagawin yon? Alam kong gusto mong maging susunod na tagapagmana. Hindi mangyayari yun hanggat nandyan si Milo. Kaya ibigay mo na lang siya sa akin. Ibalik mo na ang apo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam? Huwag kang tumawa. Anong ibig mong sabihin, Matilda? Dahil si Milo ang nakatakdang maging tagapagmana. Napatulala na lamang si Teo sa narinig. Unti-unting nagtayuan ang mga balahibo nito at namula ang mga mata. Naging malaking tao ito at nababalot ng makapal na balahibo. Pero hindi pa yun ang buong pagpapalit anyo nito. Mabilis na napatras si Matilda at Mang Nestor. Agad na hinugot ni Mang Nestor ang latigo na nasa bewang niya. Kunin mo si Milo. Bilis. Ngunit paano ka? Kaya ko na ang sarili ko. Ako na ang bahala dito. Sige. Lola. Apo, Milo! Nandito na si Lola. Huwag ka nang umiyak. Uuwi na tayo. Tumabi ka dyan! Kung ayaw mong ikaw ang patayin ko! Bakit hindi ka humanap ng katapat mo? Hindi kayo makakatakas sa akin! Mabilis na sumugod si Teo kay Mang Nestor. Pero mabilis na nakailag ang matanda. Buong lakas na hinampas ni Mang Nestor ang latigo sa aswang. Napaalulong ito sa sakit na nagbigay babala sa iba pang mga aswang. Lumaban na rin si Matilda gamit ang latigong ibinigay sa kanya ni Mang Nestor. Ayaw namin ng gulo, Teo. Hayaan mo na kaming makatakas para ikaw na ang maging tagapagmana. Paano ako magiging tagapagmana kung buhay pa si Milo? Ipapahanap at ipapahanap pa rin siya ni Inang. Mas mabuti pang ako na mismo ang pumatay sa kanya. Hindi ko naman po gustong maging aswang. Ayokong maging aswang. Gusto ko lang maging bata. Maawa ka naman sa amin, Teo. Ipinapangako ko sa'yo, hindi ko hahayaang mahanap nilang muli si Milo. Tutulungan kitang maging susunod na tagapagmana. Nababaliw ka na ba, Matilda? Wala na tayong ibang pagpipilian. Tsak pa uwi na ang iba pa. Paano ko makakatiyak na tutupad ka sa usapan? Makinig ka sa akin, Teo. Kung papatayin mo ang apo ko, papatayin ka rin ng mga kalahi mo. Pero kung papalabasin natin na sinugod ka namin at nakatakas kami, hindi magbabago ang tingin sa'yo ng mga kalahi mo. Hindi ka nila pagdududahan. At pagsapit ng kabilugan ng buwan, wala silang ibang pagpipilian kundi ikaw ang gawing tagapagmana. Ang talino mo. Huwag kang magulo. Ano, Teo? Papayag ka ba? Lola, nararamdaman ko na po sila. Ano na? Bilisan mong magpasya! Sige, pumapayag ako. Basta siguraduhin mo hindi na mahanap pang muli si Milo. Dahil sa oras na mahanap ulit siya, hindi na ako magdadalawang isip na patayin siya.
Malinaw! Malinaw na malinaw! Asahan mong tutupad kami sa kasunduan. Tara na! Hindi nag-akasaya ng oras si na Matilda at Mang Nestor. Agad nilang pinuto ng lubid na nakapulupot sa paa ni Milo. Gamit ang kutsilyong naorasyonan. Binuhat ni Mang Nestor si Milo para mapabilis ang kanilang pagtakas. Pagkauwi nila sa bahay ng matanda, ay ginamot ni Mang Nestor ang bata. Hindi naman malalim ang mga sugat ni Milo, pero marami ito. Umupo ka rito, Milo, na magamot ko yung mga sugat mo. Aray ko po! Ang sakit! Tiisin mo, Milo. Tama ang lola mo, Milo. Tiisin mo para magamot ko ang mga sugat mo. Matilda, ikalat mo pala ang banal na asin sa palibot ng bahay para hindi nila maamoy o masundan ang presensya ni Milo. Sige, nagawa ko na. Kumusta si Milo? Nakatulog na siya, pero hindi ko pa siya tapos gamutin. Kailangan kong maalis ang tandang nilagay sa kanya ng inang nila. Kuha mo nga ako ng isang palangga ng tubig. Mainit na tubig ba? Oo, meron pa yata doon sa termos. Kumuha ka rin ng dahon ng sambong at isama sa pagpapakulo. Nang gabing yun isinagawa ni Mang Nestor ang orasyon kay Milo habang mahimbing itong natutulog. Samantala, nagpapakulo naman ng tubig na may halamang gamot si Matilda. Unti-unting bumalot sa bayang halimuyak ng dahon ng mga halamang gamot at insenso na ginagawa ni Mang Nestor. Iabot mo nga yung bimpo dyan sa tabi mo. Ito bang binabad sa mainit na tubig na may sambong? Oo, saka yung tuyong bimpo na rin. Heto na. Kawawa naman itong apo ko. Ang bata niya pa para pagdaanan lahat ng ito. Kahit mahimbing siyang natutulog, halata pa rin sa kanya ang matinding pagod. Sa palagay ko'y nanlaban tong apo mo, kaya napakaraming sugat. May latay pa ng latigo. Napakawalang iya talaga nila. Ayan, tapos na. Pwede ka na rin magpahinga. Tabihan mo na lang ang apo mo. Sandalit kukuha kita ng unan at kumot. Kinaumagahan na, maagang nagising si Matilda at agad na sinilip si Milo. Mahimbing pa rin ang tulog nito, pero wala nang bakas ng kirot sa mukha. Tahimik siyang nagpunta sa kusina, kung saan abala si Mang Nestor sa pagbabantay sa pinakukuluang halamang gamot. Mukhang gumaan na ang lagay ni Milo. Oo, pero kailangan pa rin niya magpahinga ng gusto. Gising na ba siya? Hindi pa. Mahimbing pa ang pagkakatulog niya. Hayaan mo na lang muna siya. Ano na ang susunod na plano natin? Tsak, susugod ulit sila dito sa baryo para hanapin si Milo. Huwag ka mag-alala. Nasabihan ko na mga mananagisag. Magbabantay sila 24 oras sa baryo. Sa ngayon, magpahinga muna tayo at pag-isipan ang susunod na hakbang. Lola! Si Milo! Milo! Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Huwag ka munang bumangon. Hindi ka patuluyang magaling. Ayos na po ako. Hindi na po masakit. Kahit na, huwag mo munang biglain ang sarili mo. Lola! Bakit apo? Lola! Nakita ko sa panaginip ko yung lalaki kagabi. Sino ron? Yung nakalaban niyo ni Mang Nestor. Si Teo? Opo, siya nga. Nakita ko sa panaginip ko, Lola. Papatayin po siya nila. Masamang panaginip lang yun, apo. Hindi po, Lola Parang totoo po. Parang nandun ako at narinig ko ang mga sinabi nila. Hindi kaya... Ano, Mang Nestor? Hindi kaya may kakayahan si Milo na makita ang hinaharap? Kakayahang makakita ng hinaharap? Gaya ng mga manghuhula? Hindi lang basta gaya ng mga manghuhula. Mas malalim ito. Kung totoong nakita niya, baka may dalawang mata ang batang ito. Isa sa kasalukuyan at isa sa hinaharap. Paano nangyari yun? Posibleng namana niya sa lahi ng tatay niya. Kung ganon, totoo pala ang sabi-sabi. May mga almanwak nga na may kakayahang makita mga mangyayari sa hinaharap. Lola, kung totoo nga po yung panaginip ko, kailangan natin siyang tulungan. Apo, hindi natin siya pwedeng balikan. May kasunduan tayo sa kanya at hindi ko nahahayaang mapahamak ka muli. Pero Lola, kahit anong sama niya, tinulungan niya tayong makatakas. Hindi po ba natin siya kayang tulungan kahit ngayon lang? Tsaka Lola,
Nakita ko rin sa panaginip ko na may masamang pangyayaring darating. Nakita ko pong buong baryo, punong-puno ng dugo. Biglang natahimik sina Matilda at Mang Nestor sa sinabi ng bata. Ramdam ni Matilda ang pangingilabot sa mga salitang binitiwan ng kanyang apo. Ang buong baryo, punong-puno ng dugo? Opo, wala pong nakaligtas. Pati yung mga kasama nating tao, nakita ko po silang patay na. Sunog ang mga bahay at may isang matandang babaeng nakatayo sa gitna. Siya pong pumapatay sa lahat. Matandang babae. Hindi ko po makita ang mukha niya pero pakiramdam ko po siya po si Inang. Kung totoo nga ito, hindi lang si Teo ang nasa panganib, kundi tayong lahat. Anong gagawin natin? Kailangang kumpirmahin natin kung may nagalaw na nga ang inang nila. Kung tama ang hinala ni Milo, baka hindi lang kasunduan ang mababasag. Baka kailangan na rin nating lumaban. Baka nga ito na ang tamang panahon para tuluyang lumaban. Lola, kailangan po nating bumalik. Kahit tignan lang po natin kung nasan si Manong. Pakiramdam ko po, kailangan niya tayo. Huwag kang mag-alala, Matilda. Kami na lang ang pupunta roon at magmamanman. Dito na lang muna kayo ni Milo. Samahan mo siya. Mas mabuti nga siguro. Balitaan nyo na lang kami. Sige, dito muna kayo. Pupuntahan ko lang ang grupo. Kinagabihan na, isinagawa ng grupo ni Mang Nestor ang planong pagmamanman. Ilang oras na simula nung umalis sila. Bakit kaya hindi pa rin sila bumabalik? Nararamdaman ko pong ayos lang sila, Lola. Sana nga, Milo. Nandyan na po sila. Dahan-dahan lang, Milo. Hindi ka pa magaling. Pwede mo ba akong ikuha ng tubig, Milo? Sige po. Kumusta? Anong nangyari, Mang Nestor? Masigla na ulit ang apo mo. Oo. Ito na pong tubig. Salamat, Milo. Tama nga ang hinala mo. Nakita naming nakatali si Teo at narinig din namin bukas ng hapon, pupugutan nila siya ng ulo. Ano? Lola, kailangan po natin siyang tulungan. Doon ka na muna, Milo. Doon sa kwarto mo. Usapang matatanda ito. Pero Tama ang lola mo, Milo. Sige na, doon ka na muna. Huwag kang mag-alala. Pagpaplanuhan naming mabuti ito. Ano na ang gagawin natin? Susugod kami mamayang madaling araw. Umuwi lang kami para kumuha ng mga gamit at magpahinga ng konti. sasama po ko. Milo, hindi ka sasama. Dito ka lang. Pero Lola, Milo! Makinig ka sa lola mo, Milo. Masyado ka pang bata para lumaban. Hayaan mo na kaming matatanda ang gumawa nito. pero po, Matigas talaga ang ulo ng apo mo, Matilda. Mana sa'yo. Sige na, gawin nyo na ang dapat gawin. Ako na ang bahalang magbantay sa apo ko. Pagkatapos magpahinga at makuha ang lahat ng kailangan sa pakikipaglaban na, muling umalis ang grupo ni Mang Nestor. Pinatulog naman ni Matilda ang apo at pagkalipas ng oras ay nakatulog din siya. Pero maya-may nalimpungatan siya at nakitang wala na si Milo sa kanyang tabi. Nakatulog na pala ako. Milo! Milo! Milo, apo! Nasaan ka? Uy, lintik talagang batang yon. Huwag mong sabihin, sinundan niya sila Mang Nestor sa kuta ng mga aswang. Naloko na. Maaga akong mamamatay sa konsumisyon dahil sa kanya eh. Milo! Milo! Parang may narinig akong kaluskos sa labas ah. Milo! Milo! Oh, si Milo nga yun! Milo, hintayin mo ako! Matilda, anong ginagawa mo rito? Sinundan ko si Milo. Ang tigas talaga ng ulo ng batang yun. Sabi ko na nga ba, mana sa'yo eh. Oh, eto, Ano yan? susugod ka ng walang dalang sandata. Aba, maaga kang mamamatay. Buti pa yung apo mo, may likas na lakas at bilis. Saka bukas na ang kabilugan ng buwan. Kaya niyang protektahan ang sarili niya. Eh ikaw, Ay, matanda na ako para lumaban. Pero sige na nga, akin na yan. Nang matapos na ito. ngayon pa lang Matilda, dapat tanggapin mong hindi mo na kayang pigilan ang takbo ng tadhana.
Hindi mo mapipigil ang bagyong paparating, pero kaya mo siyang salubungin kasama ang apo mo. Alam ko namang darating ang gabing ito, Mang Nestor. Pero iba pala pag naririyan na. Nakakatakot pala talaga. Lalo na kapag buhay ng mahal mo ang nakataya. Hindi lang buhay ni Milo ang nakataya. Lahat tayo, lahat ng nasa baryo. At kung totoong nakita niya na si Inang ay nagsisimula ng kumilos, kailangan nating lahat na magsanib puwersa. Alulong ni Milo yun. Sigurado ka? Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Puntahan natin siya. Ha? Ano to? Si Milo. Isang ganap na aswang na. Ano ang ginagawa niya sa gitna? Milo! Shh! Huwag kang maingay. Dito muna tayo. Pakawalan niyo siya! Akong kailangan niyo, di ba? Ang tapang talaga ng apo mo. Minsan nga, parang hindi siya bata kung magsalita. Manang-mana talaga siya sa papa niya. Milo, ano bang ginagawa mo? Kakampi mo kami. Kami mga kalahi mo. Kalahi ko lang kayo, pero hindi ako aswang. Pakawalan niyo siya! Papakawalan lang namin siya. Pag pumayag ka makipagkasundo sa amin. Sige! Diyos ko, Milo. Bata ka. Hayaan na muna natin ang apo mo. Mukhang may sarili siyang plano. Sige, kalagan si Teo. Anong pinaplano mo, Milo? May kasunduan tayo. Abat, tingnan mo to. Siya na nga ang tinutulungan ni Milo. Mana at kapangyarihan pa rin ang iniisip. Kinalagan na nga nila si Teo. Pasugod na ang mga aswang. Sesenyasan ko muna ang mga kasama natin na magtago. Milo! Lola! Sa likod mo po! Magsilabas na kayo lahat! Huwag niyong hayaang makatakas sa mga yan! Nalinti ka na. Protektahan si Inang. Tayo na, Milo! Tumakas na tayo! Lola! Hindi! Lalaban po ako! Ano? Lola! Hindi na po ako bata! Kaya ko na po! Tama ang apo mo, Matilda. Panahon na siguro para hayaan mo siyang matuto at lumaban. Labag man sa loob ni Matilda, wala siyang nagawa kundi lumaban na rin kasama ang apo niya. Isa-isang nagbabagsakan ng mga aswang. May iilan din sa panig ni Mang Nestor ang sugatan at lapas lang. Pero hindi pa raw nagtatapos ang laban. Milo! Lola! May sugat ka! Malala pong sugat mo! Mang Nestor! Mang Nestor, may sugat si Lola! Ako na ang bahala dito. Akayin mo si Matilda papunta doon sa gilid, Milo. Madali! Opo! Sa likod niyo po, Mang Nestor! Milo, Tiyo, marami din po kayong sugat. Anong gagawin mo sa apo ko? huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Teo, hindi pa tayo tapos. Malalang tama ng lola mo, Milo. Umalis na kayo rito. Pero, paano po kayo? Kaya ko na to. At bilang susunod na mamumuno, kailangan kong mapaamo mga kalahi ko. Sa likod niyo! Milo! Lola! Sige na, umalis na kayo. Kaya ko na to. Traidor ka, Teo! Hindi ako ang traidor, kundi kayo. Ipinangako mong ako ang susunod na magiging tagapagmana. Pero anong ginawa mo? At sa tingin mo ba talaga, karapat dapat ka maging pinuno? Hangal ka! Kung ganon, hindi rin kita kikilalanin bilang isa sa nasasakupan ko. Isa ka ng kalaban. Tama ka. Kaya maglaban tayong dalawa. Pasikat na ang araw. Mang Nestor, umalis na po tayo! Ano? Bakit tayo atras? Malapit na natin silang maubos. Malubha po ang sugat ni Lola. Kailangan niyo po ng tulong niyo. Sa likod niyo, Mang Nestor, may aswang puli. Pambihira. Nababawasan nga sila. Pero ang tagal namang mamatay na mga ito. Umalis na raw po tayo. Sabi po ni Tiyo, siya na ang bahala. Nagtitiwala ka sa tiyo mo. Opo, Mang Nestor. Mabait po siya. Marami na rin po kayong sugat. Milo, Lolo, Matilda! Milo, ipasan mo sa likod ko ang lola mo. Bilis! sigurado po kayo? Kaya niyo po si Lola? Marami na rin po kayong sugat. Oo naman, Milo. Ako pa ba? Bilisan mo! Milo, saan ka pupunta? Mauna na po kayo. Susunod po ako agad. Pagkarating sa bahay ng albularyo, mabilis na nilapatan ng gamot si Matilda.
para maibsan ang sakit ng kanyang mga sugat. Dahil sa pagod ay nakatulog siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang nakaupo sa kanyang tabi si Milo. Lola, gising ka na! Anong nangyari? Huwag ka munang bumangon, Lola. Hindi pa po magaling ang sugat niyo. Makinig ka sa apo mo, Matilda. Ang mga aswang, ang iba pa nating kasamahan, kumusta sila? Huwag kang mag-alala. Natalo na natin sila. Salamat sa apo mo. Si Milo, Oh, naalala mo bang nagpaiwan siya? Tinulungan niya ang mga kasamahan nating makaligtas at makauwi. ginawa mo yun, Milo? Opo, Lola. Tsaka bago po ko umalis, natalo na rin po ni Tio Teo si Tio Lito. Tiyo na ang tawag mo sa kanila, ha? Tiyo ko po sila, diba? Kahit masama sila na aswang. Palabiro talaga yung apo mo, pero may punto siya. Pero Lola, saan na po tayo titira ngayon? Sigurado pong pinaalis na tayo doon sa dati nating bahay. Daming sira daw po kasi nung bahay dahil sa atin. Huwag niyong intindihin yun. Pwede naman kayong bumalik sa dati kong pinapaupahan sa inyo. Talaga po? Oo, pero may kapalit yun. Ay, Ano naman ang kapalit, Mang Nestor? Ikaw na magtitinda ng mga tinapa ko. At si Milo, gagawin kong kanang kamay ko sa pagka-albularyo. Gagawin mong albularyo ang apo ko. Oo, makakatulong din yon para matutunan niyang kontrolin ang pagkaswang niya. Aba, aswang pa rin niyang apo mo, no? At hindi ko hayaang makapinsala siya rito sa baryo. Di ba, Milo? po? Gusto mo ba maging albularyo? Opo, kung papayag po si Lola. Iyon naman pala eh. Oh, ano, Matilda? Kung makakatulong yun kay Milo, sa sitwasyon niya, papayag ako. Pero, Parang hindi ko gusto yung pero mo, Matilda. Ano ba yon? papayagan mo kung magtinda ng sarili kong gawang tinapa. Aba, hindi hamak naman na mas masarap ang tinda kong tinapa kaysa sayo. Sige ba? Basta hati tayo sa tubo mo. Ang daya mo naman. Abay, sa tindahan ko naman ititinda. Dapat lang, no? Napuno ng tawanan ng tahanan ni Mang Nestor na para bang hindi sila galing sa isang madugong labanan. Lumipas sa mga araw at patuloy na sinanay ng matanda si Milo para makontrol ng bata ang pagiging aswang niya. Isang gabi, habang sinasanay ni Mang Nestor si Milo sa likod bahay, may naramdaman silang dalawang pares ng mga mata na nanonood mula sa di kalayuan. Anong problema, Milo? Para pong may nanonood sa atin, Lola. Akala ko'y guni-guni ko lang. Naramdaman mo rin pala yon, Milo. Opo, Sino naman kaya yun? Parang wala namang tao. Baka mga hayop lang. hindi po eh. Parang, Aswang. Huwag kayong matakot. Ako lamang to. Tiyo, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba't nagkasundo na tayo? Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang sanang makausap si Milo. ano po yun? Gusto ko sanang ibigay ito sa'yo. Ano po yan? Yan ang... Yan nga, ang tuway ng pinuno naming sinang. At bakit mo naman ibinibigay yan sa apo ko? Mabisang pangontra at gabayan laban sa mga kagaya namin. Gusto ko lang magpasalamat kay Milo sa pagtulong niya sa akin. Milo, manang-mana ka talaga sa ama mo. Nung nabubuhay pa siya, siya lang ang kakampi ko tuwing napapagalitan ako. Kaya nang mamatay siya, grabe ang galit ko sa inyo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit pilit ka pang pinapahanap ni Inang. Yung pala, ikaw ang napiling magpatuloy ng lahi. Pumunta ka dito para lang talaga dyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na namin muli pang gagambalain ang baryo niyo. Patay na rin ang mga aswang na umatake sa inyo. Salamat din po sa tulong niyo, Tiyo. At aasahan naming tutuparin niyo ang kasunduan natin. Makakaasa kayo. Paano? Aalis na ako. Ay! Anong balak mo? Hindi ka pwedeng mag-anyong aswang dito. Makikita ka ng mga tao, matatakot sila sa'yo. Ay, hehe. Susubukan ko lang sana itong bago kong pakpak. Ay, doon ka sa malayo mag-ensayong lumipad. Huwag dito. Sige ho. Mauna na ho ako. Pasensya na. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na muling nagpakita si Teo.
Muling naging mapayapa ang baryo. Unti-unting lumakas muli ang negosyo ni Matilda sa pagtitinda ng tinapa. At hindi na rin sila iniiwasan ng mga taga-baryo. Bagamat na natiling lihim sa pagitan ni Mang Nestor, Matilda, Milo, at ng samahang mananagasig ang tunay na katauhan ng bata, nagpatuloy pa rin ang kanyang pag-iensayo. Milo, tama na yan. Halika na at kakain na tayo. Aba, tingnan mo nga naman. Sakto pala ang dating ko. Eh, nandito ka pala, Matilda. Lola! Dinalaw ko lang itong si Milo. Halos hindi na umuwi sa bahay eh. Umuwi ka rin kasi paminsan-minsan dito sa lola mo, Milo. Ayan, nagtatampo na sa'yo. Ay, halika na. Kakain na tayo. Umuuwi naman po ko eh. Ano po palang ulam? Tinapa. Tinapa na naman? Purga na po ako sa tinapa eh. Lola, wala ka bang dalang ulam? Ay, oo nga pala. Meron. Ito oh. Ano po yan, Lola? Tinapa pa rin yan eh. Huwag ka nang magreklamo, Milo. Lola, mag-alaga na lang po tayo ulit ng manok. Mas gugustuhin ko pang araw-araw manok kaysa tinapa. Bakit nga pala hindi ka na nag-aalaga ng manok, Matilda? Para lang naman kasi kay Milo yung mga manok na yun noon. Alam mo na, para pigilan ang pagkagutom niya. Pwede pa rin naman tayo mag-alaga ng manok. Aswang pa rin si Milo, pero sanay nang kumain ng nilagang karne. Hayaan mo, Milo. Bibili ako ng 45